Talagang lapit na natin sa North Korea. Ayan, South Korea. Tapos dito naman North Korea na. Nakita nyo yung ano, para tayo nag-vape, you know? Tingnan nito sa akin na sinira. That is the Freedom Bridge. So kapag nag-cross daw sila dyan, ibig sabihin malaya na sila. What if mag-cross tayo? Next up, DMZ. Old na structure ng tunnel na parang talagang hindi ko ma-imagine paano nila ginawa yun. Good morning mga ka-wonder from Seoul, South Korea. It's our second full day here in South Korea and nag-book tayo ng tour ngayon. So day tour to from dito sa Seoul manggagaling. Nandito tayo sa Myeongdong pa rin. Time check, it's 6:30 AM. So nag-book tayo ng tour natin sa Klook today, day tour. Pupunta tayo sa DMZ or yung Demilitarized Zone or parang yun yung border ng South Korea and North Korea. Nakakakaba pero excited ako kasi alam mo yun, bagong experience na naman to. So day tour po ito and maaga yung pick up time, 7 AM dito sa may Seoul. Kaya 6:30 pa lang nandito na tayo. Actually, ang meet up time natin is 7 PM dito sa may Myeongdong Subway Exit 8. Ito mismo yung binook kong tour ha, kung ano kayo, gusto nyo rin tong tour na to. Bali, may pupuntahan tayong observation deck din doon. Hindi ko alam kung may tunnel din and also kung meron din yung bridge na maganda rin. So sana magaganda rin yung maging views na makita natin ngayon. Tapos syempre excited tayo dun sa makikita nating, di ko alam kung border talaga siya. Though ano naman to ha, safe naman to kasi marami namang gumagawa ng tour na to. Medyo intriguing lang kasi nga North Korea and South Korea border, di ba? So ang weather ngayon is 4 degrees Celsius. Grabe, ang lamig. So tingnan nyo, nakaganto na ako. Tapos meron na ako, binili ko to sa sa may Daiso kahapon, kagabi. Buti na lang kasi nga lamig din kapag nahahanginan. Tapos naka-hoodie ako sa loob. Uy, usok check. Wow. Oh, di ba? Di ako nagbe-vape ha. Oh, di ba? Para kang ano talaga, usok talaga. Tapos ito yung outfit natin. Makapal akong jacket. Talaga, makapal talaga to. Sa loob nito is maganda yung quality niya. Ayan o. Meron siyang, pakita ko sa inyo ha. Parang ganito yung tela niya sa loob. Yung may black siya na ganyan. So wool ba yung tawag dito? Ayan, kaya malamig din talaga. Tapos sinuot ko na din yung pambaba ko, yung heat tech na nabili natin sa Daiso and also yung itong pants na to sa Daiso din. So, maganda siya kasi mainit talaga siya. Yung 3,000 Korean won, yung heavy duty nila na tawag dito, na heat tech. Tapos yung pants ko ngayon is nasa 5,000. So, magkano ba yun? 120 plus 200. So, 320 yung pambaba natin. Tapos nagmakapal na rin ako na medyas. Kaya sama ko naman kayo sa buong nagiging tour natin today. Kapag ibubook nyo pala to sa Klook, ito mismo, yan mismo, paulit ko na lang. Use my code WonderJKlook for up to 5% discount. Pag sa Agoda nyo naman ibubook, pwede rin. That is Agoda WonderJ for 5% discount naman. So sa mga hotels naman sa Agoda, that is WonderJ Agoda for 10% discount. Naisingit pa. So may mga 7-Eleven naman ako nakita doon and convenience store na iba. So breakfast muna tayo. Ayan, so dito na tayo sa pick-up point na 8. Exit 8 sa Myeongdong Subway Station. Hanapin lang natin yung tour guide natin. So nag-WhatsApp naman na sila. So download nyo na lang yung WhatsApp pala para yun yung magiging contact number nyo. Lalo na kapag naka-eSIM kayo kasi hindi sila tawag dito? Yung number kapag eSIM is wala kayong number kapag naka-eSIM. So data lang talaga siya. 6:45, exit 8. Ayan. So may message naman na tayo. Chloe ang name niya. Pili muna tayo ng light snack dito sa may Nice to see you. Yan yung mga drinks nila. So
So yung tubig nila nasa 1.8. Medyo mahal din. Siguro mga 80 pesos. Ayun, ito. Nasa 1.1. So 40 lang. Yung mga coffee. Asahi. Ito yung mga famous na noodles nila dito. Mura lang yung mga noodles nila. 40 ganyan. Mga ganito. Ito rin di ba ito yung famous? Lagi pinapasalubong. 1,000. Tapos ganyan kayo gagawa. So ano yung breakfast natin? Hi Chloe. Good morning, Lito. Oh, Lito. Okay, you are here. Very good. So Lito, yeah, as you can see, I'm Chloe. I'll be your tour guide for today. Nice to meet you. And you have good camera. Very good. Yeah, you want? Hi, I'm Chloe. So ito na yung bus natin. Ayan, red bus daw. Ayan, nakasulat DMZ Tour. So sakay na tayo. Hello mga ka-wonder! So, nasa first stop na tayo ng DMZ tour natin. So, nag-travel tayo ng around, mabilis lang siguro mga 30 to 1 hour. Mga 45 minutes, mga ganun. So, dalawa yung pick-up nila is isa sa may Myeongdong kung saan tayo pinick up. Tapos, sa Hongdae. Nakita nyo yung para tayo nag-vape, Woo! Upon checking sa weather app, it's 2 degrees Celsius here, kaya mas extra yung lamig. Tapos pansin nyo, doble-doble na. Lamig kasi talaga. Ayan, nag-gloves na rin ako. So, sobrang helpful yung nabili ko sa may Daiso. Bili kayo doon kasi sobrang mura talaga doon. Ito parang nasa 3,001, so mga 120 pesos. So, unang stop natin is sa DMZ, Peace Park. Ayan. Ayan si Chloe pala yung ating tour guide. Tapos yun yung mga kasama natin sa bus. Ayan ang foggy, wala tayong makitang view. Grabe. Ayan, so yung nasa likod natin, that is the Freedom Bridge. So kapag nag-cross daw sila dyan, ibig sabihin malaya na sila. What if mag-cross tayo? Oh, gustong maging malaya. Ayan, so sinusundan lang natin si Chloe. Tsaka may mga kasama din kasi tayo dito na mga joiner tour lang kasi to itong na-book natin. So isang bus, punuan talaga. Kaya wag na wag kayong malilate. Makinig na lang kayo kasi papunta dito, in-explain naman na ni Chloe kung ano yung pupuntahan natin, ganyan, mga history ng Korea. Wow, para na tayong hotdog sa freezer. Grabe UNESCO Memory of the World. Wow. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Yun pala yung meaning ng UNESCO. Ngayon ko lang nalaman. So kapag may magpapa sa inyo yan, hula. Yan United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Ang laki din ng Peace Park na to. Imagine mo, saan ba yung parking kanina? Dito tayong parking. Diyan tayo. So, So, dito tayo banda. Ang laki ang lawak nung na to, Peace Park na to. Grabe. Ayun, ang dami ring mga tourists ngayon kasi Saturday today. Tapos sarado pala tong tour na to ng every Monday Tingnan nito tunnel na sira. Ano kaya ang history nito? Pakinggan natin si Chloe. Ang lamig-lamig. So ganito yung yung tour natin. So ito-tour muna tayo ng tour guide. So umikot kami sa mga landmarks dito like yung Freedom Bridge, yung itong Peace Park. Tapos kung ano pang pinakita niya. Tapos bibigyan kayo ng free time na 30 minutes para mag-ikot-ikot for your own. Pwede rin kayong kumain kasi dito, yung building na yan, yung nakikita nyo, pwede kayong kumain dyan na kung hindi kayo nag-breakfast. Ayan Korean Peninsula Ecological Peace Tourism Information Center. So may mga kainan dyan. Ayan nakasulat DMZ, the choice of 10 million DMZ Peace Tour. Tapos ngayon kung mapapansin nyo, may mga ganyan
parang booth. Kasi meron daw festival ngayon na ongoing. Kaya ganyan. Pero hindi nyo makita gaano kasi fog talaga. Grabe oh, ang lamig niyan. Tapos dyan yung parking, dyan tayo nanggaling. And ito na, DMZ. Try nating balikan yung yung train na parang pinasabog nila. Kasi hindi tayo nakapag-picture ng maayos kanina. So itong nakikita natin ngayon is the Peace Bell. As we bid farewell to the 20th century in which we witnessed the division of the Korean Peninsula, we welcome the 21st century as time of reunification and peace for all mankind. Oh, okay. So ginawa ito noong January 1, 2000. Ayan, basahin nyo na lang yan kapag hindi nyo naintindihan yung in-explain ng inyong tour guide. So kung magtatanong kayo kung ito na mismo yung border ng South Korea and North Korea, hindi pa po ito yon. So mamaya talaga, mamayang hapon yata daw, dun kami pupunta dun sa may tunnel na kung saan yun na yung mismong border ng North and South Korea. So medyo nakakatakot pero ayan, lagi mo lang suot to kasi ito daw yung parang pass mo. Yan yung number and name ng tour guide natin para safe kayo. Tapos alam nyo bang kailangan talaga ng passport kapag pupunta kayo dito kasi i-check talaga siya. Bali ipaparegister talaga ng tour guide natin. So ngayon babalik na tayo sa dito na yan papunta. Yung tunnel kanina na in-explain niya. Tapos dito na yung Freedom Bridge. Andito na tayo, pass na muna tayo dyan. Ayan, so ito daw yung Freedom Bridge. Grabe to, tignan mo. Freedom Bridge takes its name from the return of 12,000 plus prisoners of war in 1953. Grabe. Tapos sabi dito, Freedom Bridge has little architectural value but holds tremendous symbolic importance of return to freedom. Kasi imagine mo, 12,700 na prisoners yung dito. Ito yung meaning niya, parang dumaan daw sila dito. Ito yung Freedom Bridge. Freedom Bridge. Grabe pala to. Pinasabog nila oh. More than 1,020 bullet holes yung nandyan. Grabe yan oh. So papunta daw siya ng Pyongyang. So yung Pyongyang is isa siyang parang major city in North Korea. Tapos pinasabog siya. Grabe. Ang dami oh, binaril-baril. Grabe oh. Grabe yung pinagdaanan din ito. Ayan, so baba tayo dito sa may, ayan na yung bridge oh. Freedom Bridge. Ito naman is the Fancy Carp at the Unification Pond. So baka may mga carp dito or mga isda. Ayan, pero malinaw naman yung tubig. Maganda sana to pag medyo naabutan natin yung autumn. Pa-fall na kasi siya eh. Tignan nyo yung mga ibang puno oh. Naglagas na yung dahon nila. Pero may mga natitira pa rin. Like ito oh. Maganda rin sana to kapag yung medyo red, yellow, ganyan. Ang ganda ng na to. Daan sana na to pag ganun. Kaso medyo na late tayo ng konti kasi today is November 22, 2025. So actually autumn pa rin. Pero tawag dito yung weather nagda-drop na ng negative. So talagang magfo-fall na siya. Pero tignan nyo to, ang ganda oh. Ayan oh, ang ganda. Ang ganda ng mga leaves niya oh. Autumn in South Korea. Well, at least may naabutan pa rin tayong mga autumn leaves dito sa may South Korea. Next up, DMZ. So magkakalapit lang pala to ka-wonder. Nasa second stop na tayo. Pero kanina, dumaan tayo doon sa parang may check na
Hindi ko alam kung North Korean or South Korean pa rin yung military doon. Bali sa bus natin kanina, pinaredy yung passport. Tapos yung bio page ng inyong passport, papakita nyo yun. So, dalhin nyo talaga yung passport nyo. Tapos isa talagang i-check. Tapos, ayun, parang dumaan kami. Tapos umikot na kami doon sa border mismo ng South Korea and North Korea. Pero syempre, hindi kami pumunta doon. Kaya, pinakita lang nung guide natin. Tapos dito na tayo ngayon. Ayun, grabe, wala na tayong makita. Zero divisibility. Hi Kawander! So, hindi na ako nakapag-video kanina. So, kanina 'di ba nakita niyo yung pinaka-last clip na parang nag-e-explain si Chloe about doon sa tunnel. So, bawal kasi ang camera, mga cellphone, ipasok doon sa loob at yung mga gamit. So, ganito yung nangyari. So, in-explain ni Chloe yung mismong tunnel. So, hahanap na lang ako sa internet. Pakita ko dito kung ano yung itsura ng tunnel muna. So, ang haba nito parang 1 kilometer yung mismong tunnel. So, yung tunnel na to, ginawa daw ng North Korea. Tapos na-discover ng South Korea, kaya parang pinatigil. Alam mo yun? Kaya parang kasing, ang sabi ng South Korea, bakit kayo, tinanong nilang North Korea, bakit kayo gumagawa ng tunnel? Tapos sabi nila parang gusto lang nilang magmina, ganyan. Pero ang sabi ng South Korea, parang, ano ba, ini-spy nyo ba kami? Mga ganun. So, may mga ganung issue. So, ganito, pagpasok namin doon sa building, may mga lockers doon para sa mga gamit nyo, cellphone, ganyan. Tapos, papapilahin kayo. Tapos, ano siya, pagpasok nyo, may scanner pa na sigurado na, para masigurado na wala kayong camera, ganyan. So, hindi nyo talaga mapipicturan. And after nun, bibigyan kayo ng helmet. So, yung helmet na yon nakasanitize naman. Tapos, suot nyo yun. Tapos, bubungad sa inyo yung mismong tunnel na. Yung tunnel na to, yung pinakauna is, hindi pa siya yung una yung papasukan. Hindi pa siya sobrang, parang, improve na pala siya na tunnel. Meron na siyang parang mga ilaw, tapos may CCTV na rin doon. Tapos, medyo mataas pa yung papasukan. So, in-improve pa talaga nila. Parang medyo sinemento na nila yung pa-art na tunnel. Siguro may picture ako, papakita ko dyan. Tapos, siguro maglalakad pa kayo ng mga 200 meters pababa. Tapos, makakakita kayo doon nung parang pagbaba nyo, may spaceship. Spaceship ba tawag doon? Or parang space shuttle na parang pwede nyong sakyan. Pero, ano siya, sarado. So, hindi ko alam kung saang tunnel naman yun. Sa kabila parang dalawang tunnel pagbaba nyo doon. Tapos, pag nakita nyo na yun, turn right lang kayo. Doon nyo na makikita yung talagang old na structure ng tunnel na parang talagang, hindi ko ma-imagine paano nila ginawa yun na, alam mo yun, parang talagang kinarve talaga, ganyan. Tapos may mga tumutulong tubig pa. Tapos, yun nga, doble ingat talaga. Sa height ko, hindi ko na i-reveal yung height ko, pero maliit lang ako. Medyo yumuyuko na ako. How much more sa mga, alam mo yun, matatangkad. Yung mga kasama nga natin na mga westerners, syempre, natural sa kanila na matangkad sila. Yuyuko talaga sila. Talagang nakaganon na sila. Kasi tumatama yung helmet. Kaya kailangan talaga na suot nyo all the time yung helmet. Medyo malayo din yun. Mga another 200 meters yata na lakaran na ganon. Tapos daw yung platform naman, maayos na siya, yung lalakaran nyo. Pero may mga tubig sa na tumatalsik. Kasi pag umapak kayo dun sa apakan, medyo may tubig-tubig talaga. Tapos mapapansin mo may mga railings na rin na ginawa, ganyan. Medyo delikado talaga siya. Medyo pag claustrophobic kayo or yung parang hindi kayo takot kayo sa mga medyo masisikip na area, ganyan, I suggest hindi nyo na lang siya pupuntahan. Yan, sa dulo, makikita nyo doon is parang makakakita kayo ng parang red na mga sulat doon. Tapos parang may tracker sila doon. Hindi ko sure kung para saan yun. Pero yun nga, hanggang doon na lang. Tapos may another border pa. Parang tatlong tas North Korea na daw kasi yun. Kaya parang, ayun. Hindi ko alam sure, ayan tingnan nyo to, may mga border pa dito, parang mga fences, na hindi ko alam kung ito na yung border. Pero sabi ni Chloe, parang hindi pa daw ito yun. Kasi syempre medyo malayo pa para, medyo delikado rin kasi, diba? Hindi mo rin masasabi. Tapos, ayun, siguro, kapag senior kayo, tsaka may mga bata ba ako nakita? May mga bata ako nakita, pero mga siguro 10 years old and up na.
Pero yung mga bata talaga na maliliit pa, parang wala akong nakita kahit isa. Matatanda, yes, meron akong nakita, pero mga Koreans, alam mo yung mga malalakas pa. Pero kapag yung medyo mahina na yung tuhod nyo, kahit hindi pa kayo matanda, grabe, medyo, I think hindi to para sa inyo, itong DMZ tour na to. Lalo na kapag papunta pa kayo sa tunnel. Pero may option naman kayo. May mga kasama naman kami na hindi na pumasok ng tunnel. Kaya, ayun, they opted to, ano na lang, magstay sa taas. Tapos hintayin na lang. Siguro mga 30 minutes din kami nasa loob. 30 to 40 minutes na ano. Yung pinakamahirap talaga, pababa, okay lang eh. Pero yung pinakamahirap, yung paakyat talaga na grabe talaga, kakabit ka talaga. Ako nga eh, medyo, alam mo yun, medyo bata pa ng konti, pero medyo nahirapan na ako. Though, ang maganda, may mga benches doon na along the way, pwede kayong umupo, magpahinga, ganyan. Sabi rin naman ni Chloe, okay lang naman daw na magpahinga doon na habang pag napagod ka. Tapos may drinking water din doon na fountain, so pwede kayong uminom ng tubig, ganyan. Pero grabe talaga, medyo, alam mo yun, hindi siya pang senior friendly. Tapos make sure na magsuot kayo ng magandang sapatos nyo para hindi kayo mag-i-skid or madudulas doon. Kaya pala sabi nung before pa tayo mag-tour, tinext na ako dun sa WhatsApp ko, may mga notes doon na parang hindi siya senior friendly, and also kailangan yung magsuot ng magandang sapatos kapag magjo-join kayo sa tour na ito. So 11 o'clock yung call time natin para sa next stop natin. Hindi ko sure kung saan tayo, pero 10:55 na. So babalik na tayo ng ating bus. Pero ipapakita ko muna pala to sa inyo. Meron sila ditong parang orientation or presentation ng border. So dalawa yan. Dito, ayan, South Korea. Tapos dito, sa border na yan, 38 parallel. Dito naman, North Korea na. Ganyan. So DMC, this is, ang ibig sabihin ng DMC is demilitarized zone. Ayan. So, dito, Seoul. Tapos, papunta dito, Garchong, which is sa North Korea na. Galing. Hi, Ka-Wonder! So, next stop natin is dito sa may Dora Observatory. Dito makikita nyo na yung border talaga na Seoul, ay South Korea tsaka North Korea. Grabe. So, ayun nga lang, bawal mag-video dun sa mismong building, yung Dora Observatory mismo. Kaya, dito tayo nagbi-video. Actually, nasa harap ko yung building, pero bawal siyang videohan. So, siguro magpapakita na lang ako ng picture. Ito, pakita ko dyan. Kasi meron naman ibibigay yung tour guide natin. So, dati daw, pwede naman daw mag-picture. Pero, due to parang safety reason, bawal na daw mag-video. Kaya, tsaka picture. Pero, doon sa loob, 3 floors siya. Bali, sa first floor, wala kang makikita gaano. Second floor, doon mo makikita may ano na doon, parang glass na view na makikita mo mismo yung ano, isang side is the North Korea, isang side South Korea. Pero yung North Korea, yun, in-explain nung tour guide natin. Grabe, ang lapit na talaga. Makikita mo na talaga. Nakita rin namin yung pinanggalingan natin, yung sa tunnel kanina doon, sa area na yun. Tapos, in-explain niya yung parang dun sa pataasan sila ng tower, para dun sa flag nila, parang sa North Korea, 160 meters high. Tama ba? Oo, tama. Tapos sa South Korea is 100. Pero dati daw, mas mataas daw yung South Korea. Nilabanan daw ng North Korea. Parang may ganun. Pero alam nyo ba dati daw, parang meron daw 13 years ago or 16 years ago, parang, or 13 years din silang good friends, parang ganun. Parang nag-work together din sila. So, hindi daw naman sila parang on war. Pero nung nagka-war na daw sila, yung parang ganun. So, hindi na sila bati, parang ganun. Kaya, hanggang ngayon, parang medyo hindi pa sila in good terms. Tapos, dun sa third floor, dun yung observatory deck. So, tinatawag nyo lang Dora Dora Observatory. So, doon naman may mga binoculars doon. Makikita nyo talaga, isang side is sa South Korea, tapos sa kabilang side, mas makikita mo ng malapitan. Nakita ko nga yung tower na sinasabi nila na may flag ng North Korea. Kaya talagang lapit na natin sa North Korea. So, medyo pipila ka lang, pero bawal kasi talagang mag-picture doon. Tapos, mas okay na pumunta kayo doon sa theater kasi meron silang parang, ano man tawag doon, yung pinakita na portrait, yung parang top view niya, tapos meron siyang mga
parang terrain ganun. Basta pinakita talaga yung mismong top view, makikita nyo. Tapos kung paano daw sila pumupunta, kamari si Trump, ganyan, si President Trump, kung paano daw siya pupunta dun sa North Korea kasi pumunta na siya, naka-helicopter daw, tapos VIP daw talaga yun, na meron silang hill doon. Tapos grabe talaga, nakita rin namin yung pasukan ng tunnel, yung pinasukan natin kanina, na panggaling doon sa may North Korea papuntang South Korea. So kapag di daw nila na-discover yun, maybe probably parang makakapasok kasi yung maraming militar. So masasakop niya din yung South Korea. Ano din, magandang experience din na makapunta dito sa may border talaga ng North Korea and sa South Korea. So kung interested kayo sa history na ganito, pwede nyo i-book na lang sa Klook yung tour na ginagawa natin. So half day pa lang, meron pa tayo pang hapon eh. So meron kasi sa Klook yung half day tour lang nito, pero meron din yung whole day, which is yung whole day yung in-avail ko. So check nyo na lang yung details sa Klook, and kapag ibubook nyo sa Klook, make sure to use my code na lang po, WonderJKlook, for up to 5% discount. So update ko na lang kayo later pag mag-lunch na tayo. Hi Wonder, it's lunchtime. So sakto 12. Bali buffet yung pagkain dito. So hindi pa to kasama sa tour ha, separate pa yung payment. Ang payment nito is 13,000 won. So lalagay ko dyan yung conversion, tapos unlimited na siya. So ito yung mga pagkain. So doon yung pila tsaka bayaran, tapos nandun din yung mga food. Pero ito kinuha ko lahat para mag-idea kayo. May rice, may pork, parang pork steak to. Tapos ito marang menudo pero pork din. Tapos may mga ganyan pang mga side dish. Ikaw kukuha ng mga portion mo. Ito may chop, may kimchi, and kasama na rin ang soup. I think this is hindi naman seaweed. Tapos may kasamang ganito, pwede kayong kumuha. Tapos may tubig na din. So this is 13,000 won, unlimited na. Per person po yun. Doon kayo kakain, kukuha ng food nyo. So let's eat na muna mga ka-Wonder. A few moments later. Yeah. Ngayon naman is, andito tayo sa souvenir shop. Katabi lang to nung kinainan natin. Ang cute nito, ayun o, DMZ Korea. This is 6,000 won. So, mga 6, 12, 18, 24, 240 pesos. May mga keychain pang ganito. Cute. 3,000 won lang. So, mga 120 pesos. Tapos, may mga evil eye pa, mga ganito na sa 15,000. Medyo mamahal na to. Tapos, yung mga ganito. Ang cute to. Spine. Ang cute na mga souvenir. Mga ganito. Nasa 30,000 won. Mga ganito nila. Mga bracelet. Ang dami yung pwedeng bilhin dito. Tapos sabi nung tour guide namin, mas mura daw bumili dito ng mga souvenirs. Yung mga ref magnet na ganito, nasa 10,000 won. Ang daming laki, ang lawak pa. Tapos may mga food din. Ito may mga badge din na ganito. Ang cute nito. Pwede nyo ilagay sa damit. Korea, this is 7,000 won. Ang cute. Ayan, meron din yung mga patches. This is 4,000 won. Tapos may mga mugs din na ganito. 10,000 won naman siya. Ganda. Ganda rin ang quality niya. Mga 400 pesos yung mga ganyan. Like ito, DMZ. 18,000 won. Ayun, dami pang mga souvenirs. May mga cups pa. Ayan. So, pwede kayong bumili ng mga pasalubong nyo talaga dito. Ayun o. Korea na plato. 13,000 won. Ang dami. Tapos may mga t-shirts pa dito. Check natin magkano. Yan yung mga t-shirt nila. Nasa 15,000 won. Ayan. Mga 600 pesos. Tapos mga food. Ano to? Premium 6 years red ginseng jelly. 56,000. Ayan, may mga food din na Korean products dito. Like yung mga ganito. Mga ganyan, strawberry. Kasi naka-Korean sila eh, kaya hindi ko rin alam kung masarap or hindi.
Mga ganito. Uy, matcha ba to? Ano to? Walang ano eh. Wala siyang presyo. Pero lotte siya. Ayun. Lotte? Lotte. Ah, ito Oreo yung ata. Cookies and cream sandwich. Kaso walang presyo. Ay, ito masarap to. Gana. Nabili natin sa may ano. Sa may Japan. Nag-Tokyo tayo. Hi, Ka-Wonder! So, last stop na tayo. So, aakyat na tayo ng bundok. So, mga 40 minutes tayong nag-travel. Eh, nakatulog ako. Nagulat ako dito na nagsisibabaan na sila. Ayan, Gamaksan Mountain yung pupuntahan natin. Medyo doble ingat lang kasi mag-stairs kayo. Ayan. Ayun, no? Medyo may patrail na magaganap. Pero pwede naman kapag sabi ko nga sa option na hindi kayo mag-trail. So, itong pinili ko lang kasi merong pag-akyat ng bundok kaya. Para tayong nasa Baguio. Di ba? Yan yung mga aakyatin natin. Medyo mataas din, di ba? So, good luck. Ayun, no? Finally, na tayo sa may bridge. Suspension bridge siya. Ayan o. Haba din. Mga 5 to 10 minutes tayong nag-trek. Medyo hindi to pwede sa matatanda kasi aakyat talaga. Medyo mahirap din yung akyatan. Ayan o, haba niya. Tapos parang may stream doon sa baba ng tubig. So, tawid tayo ng mabilis lang sila. Ligades, ang ganda o Ka-Wonder. Ganyan kahaba yung bridge. Bali nandito na tayo sa kabilang side. Tapos may mountain pa doon sa kabilang side. Nakita nyo naman kanina yung view, di ba? Napakita ko sa gamit ko yung DJI Osmo 360 natin. Ganda. Tapos pwede pa kayong pumunta dito sa side na to. Paakyat pa. 250 meters sa kabilang side. Ayan, ganyan siya. Tapos, andito na tayo sa yung second spot na pwede nyong puntahan. Ganda din. Andito na tayo sa kabilang side. Pero makikita pa rin yung bridge. Ganda oh. Yan yung bridge. Doon tayo galing kanina. May waterfalls daw doon during kapag summer. Or pag ngayon, wala eh. Tapos tignan mo to. Yan, ganda ng mga bundok ko. Wow. Worth it din na puntahan to. Dito sa may Seoul, Korea. I wonder, I met a friend here. So kasama natin siya sa tour. What's your name? Aaron from Spain. Spain? Yeah. And we're talking about the Philippines. He's been there. Like, how many times have you been there?
Only one, but Only- 2 weeks. Ooh. I loved it. So you make the most out of your time in the Philippines. Absolutely. Where have you been in the Philippines? Palawan, Bohol, Manila. Yeah, those places are really good. I guess you love beaches. You Oh. love beach, like I island love- life. Oh, Yeah. yeah. Water is my place. Oh, you must come to, like, if you come back to the Philippines, you must come to Siargao, Boracay, I have yeah, and to. some other places, Siquijor. Yeah, all of that, all of those places are really nice. Yeah. They have nice beaches. It was very difficult to choose where to go when I was planning my trip. I wanted to go everywhere. Yeah, 2 weeks is, I think, short, but long enough to, like, glimpse of the Philippines, to see the glimpse of the Philippines. Yeah. How about in Korea? How long have you been here? This is my 5th day. Mm-hmm. What? I'm working remotely here for some Ooh. time, so I don't have a flight back yet. Ah, okay. So, We'll see how long I'm staying here. yeah, indefinite. What's Yeah. is it okay to ask what your, like, what do you do for a living? Yeah, you can ask anything. Well, I'm open to. yeah. What do you do? So I'm a software engineer. Oh, you're an engineer. Yeah. I'm an engineer too. Really? Yeah, but wait, that's Software engineer or? No, I am a civil engineer. Civil engineer. Okay. Yeah, I worked like 5 years on site, and during the pandemic, I gave up my profession. And starting the videos. Yeah, and started to do the video. Well, that's good if it goes well. Yeah, I'm doing what I love, which is just travel and show them the world, show them to show Subscribe. for them to explore it too, and to show them what things, or to tell them what are the things they must do or not do. Well, that's good. Yeah, but your work is good as well. Yeah. It pays well. It allows some flexibility to go around, Yeah. travel. I've been in Japan before coming to Korea. Oh, we're in Japan. I've been there last month. Yeah. Yeah, where in Japan did you go? The classic route for the first time. So you Osaka, Tokyo. you transferred prefecture, Sorry? Tokyo, and then you transfer Yeah, like I started in Osaka, then Kyoto, Kyoto, and then Nara, Nara, and then then Tokyo. Tokyo. Oh, we had the same route. Yeah, Yeah. and then from Tokyo I came here to Seoul. Oh, that's cool. Yeah, like that's the last country I visited before this as well. Like, it's a very, very cool place. Japan, recommended. Yeah. How about the food? Did you like it? Yeah, absolutely. Yeah. I mean, at the end I got a bit tired of noodles and rice and fried things. I'm coming from the Spanish cuisine, you know. Yeah. It's very, very diverse. Mhm. And I got a bit tired, but still, I really like it. Yeah. Actually, in the Philippines, it's like because we were colonized by Yeah, I Spain. love the adobo. Yeah, adobo. Adobo. Have you tried like pork, like, and chicken? Yeah, everything. I like I tried many things. I love the leche flan as well. Oh, but it's a bit sweet. Yeah, very sweet. Yeah, but it's good. Oh. And my favorite was the lechon. Oh, lechon. Lechon was very good. The crispy pie roast pig. Yeah. And just like that, we're here na sa baba. It's just like the terrain. Going downstairs is easier. Yeah. It was very tiring. Yeah. What places did you go here in Korea? Just Seoul and here the DMZ. Oh, okay. Yeah. While I'm working, I don't have much time. Just What days are your off? the weekends. So Oh. I have to work in the afternoon and the evening. Mm-hmm. So in the mornings I can go check some stuff.
and then go back to work. Yeah. That's the like life of nomad life. Yeah, it's not that easy. Yeah, it's not how that easy. Some people might. Yeah, might because show. I have a friend like same work as me. He's working like a virtual assistant. He's now in Vietnam, but he's working during the night time, and he's traveling with me during daytime. So I know he's my roommate, so I know how he works. Like no sleep at all. It's like it's very difficult. Sometimes I feel tired. I'm like, fuck it, I don't want to travel. I just want to stay home and sleep. That's why I was thinking I should maybe leave Korea and go to Philippines and stay on the beach and just chill there. Yeah, if that will make you happy, and also, syempre, you need to have like savings and then stay there. Well, Philippines is much cheaper than Korea. Yeah, So definitely. that's easier to. Yeah. Yeah, you must come to the Philippines again and then just message me, and who knows why I can tour you around there. And Absolutely. this is Aaron from Spain. Nakakatuwa, no? Nakausap natin si Aaron. So, pumunta na siya ng bus kasi nag-toilet pa ako. So, ayun na nga. Balik tayo sa topic. So, ito na yung pinaka-last stop natin. So, pwede nyo isama to. Ganda rin ng view. Pero, pwede rin hindi. Pero, kapag senior, mga bata, ganyan, I suggest, huwag na kayong umakyat kasi nakakapagod talaga siya. And, limited lang yung time. Like, 30 to 45 minutes. So, kayo na bahala kung sasama niya to. Kasi meron naman option sa Klook na half-day tour. So, ngayon, babalik na tayo na. So, yan na yung bus natin. Ayan yung bus natin. Ayan. So, magdadaanan natin ang toll gate ng And I also South have Korea this picture as well. and So yeah, I can send. North Korea. So if you very fast. Ayan na, So yeah, my Ka-Wonder. two recommendation. I try Yan, to make a pag space because I lumagpas love this kayo stuff. dyan, So my first North recommendation is Korea the na Chinseng yan. abstract. So as you can see, I have to go through all Pero those course syempre, every day. bawal So tayo I need dyan. some. Woo! Finally, nakabalik na tayo ng accommodation natin, mga Ka-Wonder. So, dito pala tayo nakastay sa Rainbow Hotel sa may Myeongdong. So, meron akong separate na video dyan, nung pinaka-first video para sa may room tour ng hotel natin. Grabe, ang haba ng araw natin. Ang aga nating nag-start kasi parang gising na ako ng mga 5:30. Tapos, time check, it's 4:30. Ayan, 4:30 tayo nakabalik. Pero sabi nung nung guide talaga natin, 4 PM tapos na talaga yung tour. So, for me parang yung tour natin ngayon is doable naman siya. May mga mas nakakapagod pa akong day tour na napuntahan. Pero ito nakakapagod din siya kasi may hike ka din kailangan, may pag-akit ng bundok, yung pinaka-last natin. Pero hindi naman jump pack yung mismong itinerary, parang konti lang. Tapos yung biyahe, ang lapit lang. Siguro malayo na yung 40 minutes, mga ganyan. Tapos kapag nandun na kayo sa area, sa DMZ, parang magkakalapit naman na yung mga pupuntahan. Kaya okay din naman siya na i-day tour talaga. At least, kaya pa. Kaya naman siyang i-half day. Kung kamari, half day lang kayo, tapos ayaw nyo puntahan ayaw nyo talaga ring mag-hike, I suggest wag na kayong magpunta dun sa yung may bridge. Pero maganda yung view doon. Tapos, though mabilisan lang, pero yun yung kakain talaga ng maraming oras nyo. Kasi nga, mag-extend pa kayo ng half day. Pero depende yan sa inyo. So, at least napakita ko naman yun. May option kayo kung gusto nyo kunin or hindi. So anyways, nagustuhan nyo ba yung vlog natin? Ako natuwa naman ako sa day tour natin. So it's something na gusto ko siya kasi hindi siya ganun nagmamadali. And at the same time, nagmamadali na yung may timeline kayo. Pero I think, hindi siya, alam mo yung sakto lang siya, yung ganun. Yung parang, hindi siya yung tulad ng parang talagang, yung parang Mount Fuji experience natin na sobrang mabilisan talaga. Ito parang gusto ko yung facing namin na parang may time, saktong-sakto talaga yung oras. So, kapag naghahanap kayo ng day tour dito sa may Seoul, South Korea, just book yung DMZ Adventure. Maganda rin kasi maraming history kayong malalaman tungkol sa Korea, and ayun, makikita nyo na rin yung border ng North Korea kapag, alam mo yun, kapag, kayo, interested kayo, pwede din. Tapos yun, may mga mamimit pa kayong mga kasama nyo sa tour. So,
join-in tour lang kasi yung kinuha natin. Maganda rin, magandang experience. Yun nga lang, hindi ko siya maisa-suggest gaano for mga senior citizen or may mga batang kasama kasi medyo, yun nga, may mga akyatan, tapos medyo nakakapagod talaga at maraming lakaran. So, lalo na yung tunnel din, di ba? Pero masayang experience siya. So, sana nag-enjoy ka, Ka-Wonder. Make sure na i-like mo tong video na to. Pag may mga comments, suggestions kayo na contents or mga questions, just comment down below. So, this is Wonder J saying bye-bye mga Ka-Wonder and ingat po kayo sa mga travel nyo. See you sa next one. Bye-bye!